me to expound thy word, and we apply this unto wisdom. Cleanse our heart, O God, forgive our sins, our shortcomings, iniquities in our heart, O God. And dalangin ko, Panginoon, make us worthy tonight, O God. Forgive all our sins, O God. And whatever we accomplish tonight, we bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. All right, you may be seated. Okay. In chapter 4, verse 12 and 11, this is the command of Apostle Paul to Timothy. Ang title ng mensahe natin ngayon, dito po sa verse 12, Be an example. Be an example dito of the believers. No? Maging isang modelo tayo sa mga mananampalataya. Maging pattern tayo sa mga mananampalataya. No? Ang Book of Timothy, this is the epistle of Apostle Paul to Timothy, commanding Timothy to teach the believer to be an example. To be an example. Kasi si Timothy ay as young preacher, as young pastor, no? Katulad ni Timothy ay nagkakaproblema sa simbahan, no? Dahil sa mga maraming matatanda na mga Kristiyano doon. No? At si Timothy ay isang youth pastor. Yan, youth pastor. Kaya yun. Kaya nga sabi ni Paul ay turuan ninyo ang mga Kristiyano na maging ehemplo. Kasi maraming Kristiyano sa simbahan ito ay mga matatanda na. Ano? At si Timothy ang nagpapastor. No? Nahirapan si Timothy. Na mag-handle ng mga matatanda. Kasi tingin ng mga adult, sila lagi ang tama. Kaya sabi ni Paul, turuan mo silang lahat para maging ehemplo. Sa mga manampalataya. Regardless of their age. No? To respect each other. No? Respect, tanda natin, respect is to be earned, not to demand. Kaya yun. Hindi pwede natin sabihin, galangin mo ako. Kailangan give and take. We respect one another. Yan. Regardless of age, young and old. Yan. Kaya we don't need to thank our age. Sabi ni Paul kay Timothy. Ang ibig sabihin ni Timothy, pwede tayong gamitin ng Diyos. No? Whatever you are young, you are old, ay pwede tayong gamitin ng Diyos. No? To be a model, to be an example, to be a pattern, no, of the believers. Maging modelo ang bawat isa. Magmula sa young people hanggang sa adult, no, ay maging example sa mga mananampalataya. Mananampalataya. Higit sa lahat, ang mga adult ay maging example sa mga bata. At sabi naman ni Paul kay Timothy, despise not the youth. Maging ang mga kabataan ay maging ehemplo sa mga mananampalataya. Yan. So dito po, mayroong 6 na mga bagay na pwede tayo maging example. Pero hindi naman natin siguro maubos itong 6. No? Nawa, makakuha tayo ng 3 o 4. Ano ang makita natin dito? Maging example tayo. No?
It is the command and teach to every believer to be an example. Makita natin dyan. Dyan na rin ang outline. Inward. Inward. Yan ang number 1. Inwards. Sa ating mga salita. In our speech. In our speech. Sa English, mayroong subject dyan na speech. Tuturuan ka kung paano ka mag-deliver ng speech para maganda sa nakikinig. Meron silang mga tinatawag na speech laboratory. Tuturuan ka dyan how to pronounce ng tama. Ganon. In speech, be thou example in words, in our speech, in our language. Yan. Napakalaga ang mga word. No? Na hindi lang tayo basta-basta nagsasalita. Every words that comes out from our mouth, it is powerful. Powerful. Tingnan sa Proverbs 18:21. Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it, the fruits thereof. Napakatindi, ano? Kung sa Tagalog, sa dila nakasalalay. Oo. Yan, anong dyan? Ang buhay at kamatayan sa dila nakasalalay. Yan ang Tagalog. No. Kamatayan at ang buhay nasa dila nakasalalay. Proverbs eh. Mga Proverbs kasi mga salikain yan. Magkapares-pares yung kanyang dulo. Yan. Yan. Ibig sabihin, and they that love, it shall eat the fruit thereof. Anong ibig sabihin naman yan? Bawat salita na lumalabas sa bibig natin, mayroon tayong pananagutan. Yan ang ibig sabihin ng verse 21. Yan. So every word comes out from our mouth holds tremendous power. Matindi po ang kapangyarihan ng salita. It is between death and life. Sabi ni Solomon. Amen. Are in the power of the tongue. The tongue is very small, but it is powerful. Nakasalalay po ang buhay at kamatayan sa maliit na bahagi ng ating katawan. So every word that we speak, either they can build or destroy or tear down life. Ang mga salita ay pwedeng makakatulong, makapag-build ng tao, at pwede na rin makakasira ng tao. Oo. Pwede ka maka-encourage at pwede rin maka-discourage ka ng tao. Oo. Kaya ibig sabihin ni Timothy, huwag tayo basta-basta magsalita. See to it that we should use our speech to encourage others, to be an example to others, to inspire others, not to destroy others, not to offend others, not to destroy others, not to tear down others. No, not to put down others by our simple words. No, simple words, no. Simple words, no, na maka-offend. Yan, wala ka ng pag-asa. Kailanman wala ka ng pag-asa. Aba, it's a very hurting word. Powerful yan. Baka yung tao mawala na ng pag-asa dahil sa iyong salita. Amen.
Powerful ang salita nating kapatid. Kaya ang ating mga salita, nawa nakakatulong sa iba para umangat sila, para sila'y lumago sa kanilang buhay Kristiyano. Kaya malaga yung discipleship. Amen. Alam mo ang discipleship? Discipleship is simply talking people. That's as simple as that. We are talking people. Discipleship. If you talk people, may words ka na binibitawan. Yan. Kaya, I hope na ang ating mga salita are the words, uplifting words. Words that bring impact to others' life. Amen. To encourage people. To encourage brethren. To exhort brethren. Yan po ang mga salita. Oo. Mapakalaga ang ating mga salita. Amen. No? Hindi lang tayo basta-basta nagsasalita. Amen. Dapat magsalita tayo na nakakatulong, nakaka-lift up ng isang tao, nakakatulong sa tao, nakaka-encourage sa mga tao. Ang ating mga salita to lift up others' life. Amen. Not to look down people, not to tear down people. No? Kaya pag tayo nagsasalita, no, hindi natin sila sisiraan, tear down their lives. Amen. No? Kasi hindi tayo blessing, mga kapatid. No. Kaya wag nating siraan ang mga kasama natin. Kasama natin sa bahay. Amen. Kasama mo yan sa bahay. Amen. Kasama mo sa church, hindi natin dapat siraan. Huwag nating gamitin ang kanilang mga past experience, past life, para sirain sila, kapatid. No? We are all accountable to God. No? Huwag lagi tayong maging critic at negative sa iba. Kasi hindi tayo maging magandang halimbawa. Kaya sabi ni Timothy kay Paul, turuan mo ang simbahan to be an example in words. Amen. In words. In Colossians 4 verse 6. In Colossians verse 6. Tingnan nyo sa Colossians 4:6. Let your speech, yun yung word, be always with grace. Notice the word always, not always. No? Always. Ibig sabihin ng always, all the time. Not sometime, but all the time, always. Hindi always ang ginamit. Always. Ibig sabihin ng always, all the way with grace, seasoned with salt, that you may know how to answer man. Yan ang sinasabi niya, be example. No? Let your speech be always with grace. Means be gracious in our speech, in what we say. Oo. With season with salt. Amen. Ang salt na ginagamit ng salt. Salt is the symbol of preservation. Amen. Yung mga salita natin, yun ang magpipreserve ng tao. Amen. Magpipreserve ng tao. Hindi nakakasira ng tao, hindi nakakamatay ng tao. Alam mo na may nakita ko sa Facebook, isang young people na babae nag-suicide dahil sa pambubuli. Kaya yung pambubuli, nasa batas na yan. Pwede kayong kasuhan pag nagsasalita ka ng masama, pambubuli. No?
Lalo na sa school, tinuturo namin yan ng share tayo ng gospel sa ang mga pulis ang nagturo niyan, anti-bullying. Magsasalita ka ng hindi maganda. Oo, that is anti-bullying. Nakakasira. Kaya marami nang hindi pumasok diyan. No, ayaw nang pumasok dahil diyan. Kaya bilang tayong mga Kristiyano, maging example tayo in words. Our words must be gracious, may lasa, masarap pakinggan, masarap sa pandinig. No. May mga words na masarap pakinggan. No. Yung mga salita na pinag-aralan. No. Yan. Nagsasalita tayo na mayroong paggalang, may respect. No? Especially in sharing the gospel. Oo. Sharing the gospel. May kasamang grace. Ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen. Alam natin kahit anong ganda ng mensahe ng salita ng Diyos, kung ang nagsasalita ay hindi maayos, walang galang, hindi po tayo epektibo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. That's why be an example in words. We must learn to respect others. Amen. If we want to listen, what we have to say, yan po, learn to respect. Makita, marinig nila sa ating mga salita. Amen? Pag nag-share ka, sir, ma'am, good morning po, good evening po, and say thank you. Yan po. Yan ang mga powerful na words. Oo. Mga salita na mayroong pakiusap. Yan po, makita nila na ikaw ay isang Kristiyano sa ating pananalita. Because the people will know that you are a Christian in your words. Amen. And sabi ng Book of Matthew, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Makita, malaman na mayroon kang salita ng Diyos, may Panginoon ka sa iyong pananalita. Amen. Nawa, ang ating mga salita ay hindi kontra. No. Hindi kumukontra-kontra. Tingnan niyo sa James 3 verse 10. James chapter 3 verse 10. Book of James chapter 3 verse 10. Anong sabi diyan? Out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Out of the same mouth proceeded blessing and cursing. Sabi ni James, hindi dapat ganon ang isang mananampalataya. These things ought not so to be. Hindi dapat tayo maging ganyan na dalawa ang lumalabas sa bibig natin. Blessing and cursing. Blessing pag nakaharap, cursing pag nakatalikod. Hindi dapat ganon, sabi ni James. Oo. Yan ang sabi ni James. No. Hindi dalawa. Hindi contradictory speech ang tawag yan. Dalawa ang lumalabas sa bibig natin, kapatid. Yan. Ang sabi ni James, katulad tayo ng isang, verse 11, fountain. Isang bukal, sent forth at the same place, sweet water and
better. Yan. Isang ano yan? Maalat at matamis na tubig. Hindi pwedeng ganon sa isang fountain na dalawa ang lumalabas. Ganon din sa Kristiyano. Hindi rin pwede dalawa ang lumalabas sa ating mga bibig. There are times our words is blessing, and there are times our words are not pleasing to God, not pleasing to others. But sometimes we speak violent words. Yan. Destructive words. Hindi pwede yan, sabi ni James. Yan ang counterpart. Ang book of James is a counterpart of the book of Proverbs. Not the same place. Hindi parehas. Na isa lang ang nilalabasan ng matamis na tubig at maalat na tubig. Hindi pwede. Sa isang Kristiyano na dalawa ang lumalabas sa bibig, hindi pwede, kapatid. Kaya hindi tayo maging ehemplo. Hindi tayo pwedeng mapagkatiwalaan kung dalawa ang salita nating marinig. Sometimes sweet, sometimes bitter. Kumaawit na maawiting makalangit. Tapos umaawit na mga worldly song. Yan. Minsan nag-memory verse. Tapos mamaya, iba na, violentina ang salita. Amen. Hindi tayo maging magandang halimbawa bilang Kristiyano kung dalawa ang lumalabas sa bibig natin. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, turuan mo sila no matter regardless of their age, maging example sa mga salita. Dapat isa lang ang salita na lumalabas sa bibig natin. Yan ang mga salita na ang Diyos naluluwalhati. Ang Diyos natutuwa, ang Diyos nalulugod, kapatid. Yan po. Be example in words. Sa number 2, sa Timothy, in conversation. Yan. In conversation. And in conversation, meaning lifestyle. Ang ating buhay. The word conversation means conduct. Our action. Conversation. Our testimony. In Matthew chapter 5 verse 16. Ano masabi ng Matthew 5:16? Let your light so shine before men, that ye may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yung ating mga ginagawa ay nakaglorify sa Diyos. Makita sa ating buhay ang magandang patutuo sa isang Kristiyano. Maging example tayo, maging patutuo tayo sa iba. Makita sa atin na tayo ay kakaiba. We are making difference. Kakaiba ang ating mga aksyon. Mga kilos. Tayo ay isang ilaw ng kadiliman. Tayo ang ilaw ng madilim na sanlibutan. Tayo ang liwanag. Meron tayong special number niyan, Liwanag. Tayo ang liwanag, na ilaw sa gabi. Kaya makita mo ang ilaw, makita mo yan, kahit malayo, kahit ilang kilometro, makikita mo ang ilaw. Lumiliwanag. Kaya sabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men, that ye may see your good works. You need to live for Christ. Our light must be shining
and shining more and more. And Christ can be seen in our life. Makita si Kristo sa ating buhay. Christ will manifest in our lives through our conversation. Example in conversation. Be an example in our conduct. Yan. Maging example tayo. Maging magandang patutuo tayo sa mga kasama natin. Saan man yan. Kasama mo sa bahay, maging example ka. Lalo na kung ang iyong mga mahal sa buhay ay hindi paligtas. Maging example ka, maging magandang halimbawa ka sa kanila. No. Maging magandang halimbawa ka sa kasipagan. Amen. Kasipagan, madadala mo sila. Oo. Madadala mo ang iyong mga magulang sa Panginoon. Makita ang pagbabago ng iyong buhay. Yan. Kaya mahalaga ang ating mga patutuo, magandang patutuo sa ating mga tahanan, sa inyong mga kapatid, sa ating kapatid, sa ating mga kamag-anak. Tayo ay isang magandang halimbawa, kapatid. Oo, maging halimbawa tayo sa ating mga kapitbahay. Amen. Sa kasama mo sa trabaho, makita si Kristo sa buhay mo bilang ikaw ay isang empleyado. Oo, makita si Kristo. Nakakalungkot, matagal ka ng Kristiyano, o hindi pa nila alam na ikaw ay isang Kristiyano. No, merong ganyan. Sa eskwelahan, dapat makilala ka nila na ikaw ay isang Kristiyano. Makita sa iyong buhay, sa iyong mga salita, sa iyong mga pananamit, sa iyong mga ginagawa. Makita yan, maging ehemplo ka, kapatid. Ay nakakalungkot, matagal ka na sa isang eskwelahan, ay magagraduate na, hindi pa nila alam na ikaw ay isang Kristiyano. Oo. Ikaw sa trabaho, hindi pa nila alam na ikaw ay isang Kristiyano, kapatid. Makita yan, kapatid. Nakita sa buhay natin, sa ating ginagawa. Maging kumakain ka, makita na Kristiyano siguro ito. Pagkain pa lang niya eh. Oo. Kristiyano na. Di ba sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians 10 verse 31? Whatsoever ye eat or drink, whatsoever ye do all for the glory of God. Kumakain ka pa lang eh, naluwalhati na ang Diyos. Oo. Umiinom ka ng tubig, nagpipray ka pa. Ganon. May kaibigan kaming pastor. Pag binigyan mo ng water, nagpipray. Lord, thank you for this water. In Jesus' name, Amen. Tayo, yung ulam lang yung pinagpray natin. Amen. Pag tubig, hindi natin pinagpipray. Amen. Whatsoever you eat and drink, no? Whatsoever you do all for the glory of God. Makilala ang Diyos sa ating ginagawa, kapatid. No? Saan ka man, sa office, sa school, you have a good example, a good testimony to others so that others may see our behavior and the people be drawn to Christ. Lalapit sila sa Panginoon. Amen? Dahil sa ating magandang patutuo, madala mo sila sa Panginoon. Amen? Sasama sila sa iyo. Amen? Oo. Kung hindi maganda ang ating patutuo, mga kapatid, hindi natin sila maakay sa Panginoon. Oo. Hindi sila sasama sa atin. Sa nakikita nila sa atin. Hindi ako sasama dyan. Sila mismo nag-away-away. Sila mismo ang gulo-gulo. Dagdag pa ako dyan. Naku, ayaw ko na nga sumama dyan. Kaya maging example tayo.
in our conversation. In Philippians 1:27, 1 chapter 1 verse 27. Philippians. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Whether I come and see you, either be absent, me hear your affairs, that ye stand fast in one spirit, in one mind, striving together for the faith of the gospel. Let your conversation become it the gospel. Amen. Maliligtas sila. Oo, dahil sa maganda nating patutuo, kapatid. Conversation. Oo, ang ating conversation, ang ating buhay, oo, ang ating lifestyle ay hindi makasanlibutan, kundi makalangit na pamumuhay. Amen? Oo. Kaya maging maganda tayong halimbawa, kapatid. No? We are living with integrity. Oo. In Proverbs chapter 19 verse 1, integrity. We are working with integrity. Buksan natin sa Proverbs number 19 verse 1. Better is the poor that walketh in his integrity. Integrity. And that is perverse in his lips, and is a fool. Yan, nabanggit na rin yung lips, no? Makita sa buhay natin yung integrity. Ano ba ang integrity? Integrity means doing what is right even nobody sees it. Kahit walang nakakita sa atin, gumagawa tayo ng tama. Yan ang sabi ni Paul, either in my absent or in present. Kahit wala ako ay natutuwa sa inyo dahil kayo ay nagpapatuloy na nanindigan sa tama. Stand fast in the faith. Oo, yan. Yan ang magandang isang halimbawa natin bilang Kristiyano. Kaya nga be an example of our conversation. Conversation. Yan. Maging matapat tayo. Maging maayos ang ating patutuo sa iba, kapatid. Maging blessing tayo sa iba. Kaya nga be an example in our conversation. Yan. Siguro 3 lang makuha natin. Number 3 na. Balik tayo doon sa Timothy. Be an example of love. Yan. Sana kanya Timothy. Maging ehemplo tayo. Let no man despise. No. In charity. Yan. In charity. Love. Yan ang charity. Oo. Diyan ang kinuha ang word na charity sa mga hospital. Free. Oo. Serving free. Yan yung charity. Oo. Saan natin makita ang charity, kapatid? In 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. Oo. That is the characteristic of God. No. Charity. Yan. Serving with charity. Tingnan nyo muna sa last verse. Verse 13. Sa 13. Tingnan sa 13. Nandyan yung and now abideth faith, hope, charity. Magkakasama lagi ang panampalataya, pag-asa, at charity. Yan. Yan ang magkakasama. Pero ang pinakahigit sa lahat, sa tatlong yan, the greatest of this is charity. Amen. Charity. Yang ibig sabihin nan,
charity ay yung agape love. Agape love. Yan. Kasi makita natin ang chapter 13. Kung mapapansin ninyo ang chapter 12, ang mga Kristiyano doon ay nagkaroon ng division. Oo. Nagkaroon ng away-away. Nagkagulo ang mga Kristiyano. Sila ay nagyayabangan sa kanilang mga gifts and talents doon sa chapter 12. Kung mapansin ninyo, no? Chapter 12. Kaya dinugtong ni Apostle Paul, no, that love is the greatest of all human qualities. Because charity, that is the attributes of God. An attribute of God. Isa sa karakteristik ng Diyos, ang pag-ibig. Ang Diyos ay mapagmahal. Meron siyang unconditional love. Amen. Kaya makita natin, kapatid, nandoon nagsimula ang ating panampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Makita natin yan sa Romans 5:8. But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. He demonstrated His love. No, He died in the cross of Calvary. Christ died for you and me. Oh. His love is unselfish. Amen. Sipin mo, unselfish love. Iniwan niya ang kagandahan ng langit. Iniwan niya ang papuri ng mga angel sa langit. Bumaba sa lupa. Oo. Nagsakripisyo. Nilagyan ng koronang tinik. Binugbog. Pinako sa krus. Hanggang mamatay. Ano ang nag-uudyok dyan? Pag-ibig ng Panginoon. He demonstrate, yan ang word na commended. Ibinigay niya. He commend this love. Binigay niya ang buo niyang pag-ibig sa atin without reservation. He demonstrate His love. Kaya nga love is action. No? Kaya yung makita natin, love, yung mga gifts sa chapter 12, gifts is nothing without love. Ano man ang ating mga talents, kahit anong galing natin, mga kapatid, no, kung walang pag-ibig, hindi tayo magagamit ng Diyos. Amen. Makita natin sa 1 Corinthians, no, anong galing natin, talino natin, kahit anong yaman natin, kapatid, pag walang pag-ibig, no, hindi tayo magagamit ng Panginoon. Ang sabi ng 1 Corinthians, love wanted not. Hindi tayo nagyayabang. Envieth not. Hindi tayo nag-iinggit sa mga kapatid. Bagkus tayo natutuwa at nakikisaya sa mga kapatid na pinagpala ng Diyos. Walang samang inggit, kapatid, sa kanila. Yan. Kahit anong galing natin, our gifts and talents is nothing without love. Kahit anong galing mo mag-preach, galing mo mag-usher, galing mo mag-karpintero, pintor, janitor, welder, ano pa ba, driver, kahit ang galing mo magluto, kung walang pag-ibig, hindi ka magagamit ng Diyos sa gawain niya. Because love is action.
Kaya nga sabi niya sa 1 Corinthians verse 1. Okay, basahin natin 1 Corinthians 1 muna. Matapit na tayo matapos, no? Dito ko lang muna sa number 3. Kung walang mahalaga ang pag-ibig. Oo. Na pag-ibig na yan ay galing sa Panginoon. Not eros love, but agape love. No. That's the verse. Sabi niya, do I speak with the tongues of men and of angels and not of charity? Kahit anong galing mo magsalita, kung walang pag-ibig, ay katulad ka ng, ano yan? Sounding brass. Oo. Sounding brass. Para tayong batingaw o batingting. Yung tawag niyan. Na umaalingaw-ngaw lang. Sakit sa tenga. Like, ano yan? Ano yan? Cymbals. Tinkling cymbals. Ano yan? Yung, nakita yung cymbals, yung anong tawag yan? Yung pompiang. Oo. Sakit sa tenga. Oo. Kung walang pag-ibig, sakit sa tenga. Yan. Kaya makita natin, yung tunog, masakit sa tenga. Hindi maganda pakinggan kung walang pag-ibig. Kaya love is the central aspect of Christian. Love is the bridge to connect people. Bridge to connect people to God. Amen. Iyan po. Kasi ang tao, pag wala sa Panginoon, sila ay kaaway ng Diyos. We are enmity of God because of the love and compassion of the brethren. Tayo ay naabot ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. Kaya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng tulay para tayo makarating sa Panginoon. Mayroon nagdala sa atin. Kaya nga love is the bridge to connect to God. Amen. Kaya yun, kapatid, ang pag-ibig, ang mag-connect sa atin, kapatid. Kahit sa simbahan, una sa tahanan, kung hindi nagkakasundo sa tahanan, ano ang mag-connect yan? Pag-ibig. Hindi kayo nagkakasundo sa trabaho, ang mag-connect lang sa inyo niyan ay pag-ibig. Maging sa simbahan, kapatid, may mga kapatiran na hindi nagkakasundo, hindi nagbabatian. Ang mag-connect lang sa inyo niyan, mga kapatid, ay ang pag-ibig. Pag-ibig lang. Kaya nga, the greatest of this is love. Love is patient. Mahaba ang iyong pasensya. Nandoon lahat. Hindi naiinggit. Hindi nagyayabang. Doon ang mga resulta ng pag-ibig, kapatid. Oo. Yan ang pag-ibig, kapatid. Yung mga taong hindi kaibig-ibig ay kaya mong ibigin. Kahit kasama mo sa bahay na pinakainisan mo, pag-ibig lang ang mag-connect niyan, kapatid. Pag-ibig lang talaga. Wala na. Hindi pag-ibig natin kasi limitado. Dapat agape love, unconditional love. Mamahalin kita pag hindi ka na nagiinom. Yan. Ay, nagiinom si mister mo. Yari. Hindi makita ang pag-ibig. Pag-ibig lang talaga is the bridge to connect our good relationship to your family, to your loved ones, to your brethren in the church. Yan. Kaya mong mahalin. Ang hirap mahalin na tao. Hindi kaibig-ibig na tao. Kaya mong mahalin dahil sa pag-ibig. Mahirap gawin, no? Magbasa tayo ng last verse. Basahin natin. Matthew 5:44.
Matthew 5:44. Pag-ibig lang. Be an example in charity. Ayun nga rin, charity. Walang kapalit. Diyos, sa ospital, pag may charity ka, wala kang babayaran. Ibig sabihin, walang kondisyon. Ang kondisyon mo lang, pag-ibig. Kaya mong mahalin ang taong hirap mahalin, na lagi kang inaaway. Yan. Sabi dyan, verse 44, basahin natin. Last verse. But I say unto you, love your enemies. Love your enemies. Bless them. Lutuan mo yan ng masarap na pagkain. Dalhan mo yan ng pasalubong. Bless them that curse you. Nagagalit sa'yo. Oo. Yan. Oo. Nainis sa'yo. Maraming sinasabi sa'yo. Dalhin mo lang yan. Dalhin mo sa inasal. Inasal. Yan, tawag yan. Only rice. Pag-uwi niyan, wala nang masasabi sa'yo. Amen. Love your enemy. Pray for them. Amen. Oo. Ganon, fellowship lang na may kasamang pag-ibig. Kaya ang fellowship natin may pagkain. Sa Friday may pagkain mga adult men at adult ladies. Masaya. Hindi ka makarinig ng mga negative pag mayroong fellowship. Amen. Bakit? Sabi ng kasabihan, if the mouth is full, it cannot speak. Pag puno na ang bibig, hindi na yan makapagsalita. Kaya kailangan fellowship. I-fellowship mo. Hanapin mo yung mga nagagalit sa'yo. Halika, mag-fellowship tayo. Amen. Pag-uwi ninyo, yan na, magbati na kayo. Kaya nga kapatid, be an example of charity. Yan, 3 lang ating bibigay ngayon. Sunod na lang ulit na ating pag-uusap. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, be an example in our words. Nakaka-encourage ang ating mga words. Marami po tayong madala sa Panginoon. In our conversation, makita si Kristo sa ating buhay. And in our charity, oo, ang pag-ibig lang, yan ang magkukunik ng lahat ng mga bagay. Magsosolve ng lahat ng mga gusot, ng mga relationship. Pag-ibig lang ang makapag-solve niyan, mga kapatid. Yan, ang pag-ibig na yan ay galing sa Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin na. Dakilang Diyos,